Magandang araw. Para mas makilala ka namin, maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili at ang iyong background? Magandang araw, ako po si Jerson Mangkaw, isang lisensyado at dedikadong guro ng Filipino na may matibay na paniniwala sa kalagahan ng wika sa paghubog ng pagkatao at pambansang identidad. Nagtapos po ako ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, at sa aking pag-aaral ay nahubog hindi lamang ang aking kaalaman sa wika at panitikan, kundi pati ang aking kasanayan sa epektibong pagtuturo. Bilang guro, layunin ko makalikha na makabuluhang, interaktibo at inklusibong kapaligiran sa pagkatuto, kung saan ang bawat pag-aaral ay mabibigyan ng pagkakataong maipahayag ang kanilang sarili. Naniniwala rin ako sa patuloy na pagkatuto, kaya aktibo akong dumadalo sa mga seminar at training upang mapahusay ang aking profesional na kakayahan. Maraming larangan ang maaaring tahakin, ngunit pinili mo ang pagtuturo ng Filipino. Maaari mo bang ibahagi kung bakit mo pinili ang kursong ito? Pinili ko po ang kursong ito dahil sa aking malalim na pagmamahal sa wikang Filipino at panitikan. Naniniwala ako na ang wika ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon, kundi salamin ng ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Nais kong maging bahagi ng paghubog sa kabataan upang mapahalagahan nila ang sariling wika sa gitna ng globalisasyon. Bukod dito, nakita ko rin ang aking sarili bilang isang tagapagbahagi ng kaalaman na may kakayahang magbigay inspirasyon sa mga mag-aaral. Para sa akin, ang pagiging guro ay hindi lamang propesyon, kundi isang bokasyon na nangangailangan ng dedikasyon, malasakit at pagmamahal sa pagtuturo. Bilang isang aplikant, mahalaga sa amin na malaman ang iyong mga kakayahan. Ano ang maituturing mong lakas bilang guro ng Filipino? Ang aking pangunahing lakas ay ang pagiging malikhain at masinop sa pagdidisenyo ng mga aralin. Marunong akong gumamit ng iba't ibang estratehiya tulad ng interactive activities, multimedia presentations, at mga gawaing kolaboratibo upang mas mapadali ang pag-unawa ng mga mag-aaral. Isa rin sa aking lakas ang aking pasensya at kakayahang umunawa sa iba't ibang antas na kakayahang ng mga mag-aaral. Madali akong makabuo ng mga magandang ugnayan sa kanila na nakatutulong upang maging bukas sila sa pagkatuto. Bukod dito, responsable at organisado ako sa aking trabaho, lalo na sa paghahanda ng lesson plan at pagtataya. Lahat tayo ay may mga aspeto na nais pang mapabuti. Maaari mo bang ibahagi ang isa sa inyong kahinaan at paano mo ito hinaharap? Isa sa aking kahinaan ay ang pagiging masyadong detalyado sa pagpapaliwanag ng aralin na kung minsan ay nakakaapekto sa oras ng talakayan. Gayunpaman, ginagawa ko itong oportunidad upang mapabuti ang aking time management. Gumagawa ako ng malinaw na lesson plan na may nakatakdang oras para sa bawat bahagi ng aralin at sinisikap ko maging direkta ngunit malinaw sa aking pagpapaliwanag. Humihingi rin ako ng feedback mula sa aking mga kasamahan at mag-aaral upang malaman kung saan pa ako maaaring mag-improve. Naniniwala ako na ang pagkilala sa sariling kahinaan ay unang hakbang sa patuloy na pag-unlad bilang guro. Bilang panghuli sa bahaging ito, nais naming malaman ang iyong pananaw sa pagtuturo. Ano ang iyong filosofiya bilang isang guro? Ang aking filosofiya sa pagtuturo ay nakabatay sa paniniwalang ang pagkatuto ay isang aktibong proseso na dapat maranasan ng mag-aaral. Hindi sapat na sila ay tagapakinig lamang. Mahalaga na sila ay aktibong kalahok sa talakayan. Naniniwala ako sa learner-centered approach kung saan isinasaalang-alang ang kanilang interes, karanasan at kakayahan ng bawat mag-aaral. Para sa akin, ang isang epektibong guro
ay hindi lamang tagapaghatid ng kaalaman, kundi isang gabay at tagapagpadaloy ng pagkatuto. Layunin kong malinang hindi lamang ang kanilang akademikong kakayahan, kundi pati ang kanilang kritikal na pag-iisip, pagpapahalaga sa kultura, at pagiging responsabling mamamayan.